tayo doon kasi baka dumating na si Ronaldo. Kawayan na lang. Pusto na lang, pusto. Marine Transportation Department. Also po, ang aming pong napakakisig na driver. Si Captain Ellie Gaton. And kasama rin po namin ang ating kasama po sa documentation, si Sir Ronel Bueno, sa Training Center and College of Maritime Education din po. So, konting glimpse lang po na mangyayari ngayon. Iwalay po yun. Iwalay na yung introduction po yun. Konting glimpse lang po na mangyayari sa ngayong umaga, no? So, magkakaroon po tayo ng short awareness seminar na ihatid po sa atin ng speaker. Makikilala po natin siya ng ilang sandali, no? Yan. Layunin po ng UPHSD na makipag-collaborate po sa mga community katulad po ninyo, especially sa maritime po, no? And ang UPHSD po ay naka-anchor po sa United Nations Sustainable Development Goals, which is yung life below water. So kasama po dyan yung mga isda, yung mga marine species, and isa po sa layunin ng gawain po natin ngayong umaga ay magbigay po ng awareness at kaalaman po, higit lalo po sa inyong mga mangingisda dahil isa po tayo sa mga direktang nakikinabang po sa mga lamang dagat. So kasunod po nito, magkakaroon po tayo ng coastal clean-up na nagtataguyod din po ng pagpoprotekta sa ating coastal at higit po lalo sa ating karagatan at tubig dagat. Dahil doon din naman po nang gagaling ang ating kinabubuhay. So, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon. Sana po may matutunan po tayo. And papunta na po tayo sa seminar po ng Responsible Fishing. Nais po namin ipakilala sa inyo engineering po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nanggaling po siya sa Central Office ng BIFAR. So, sa Quezon City po yun. Nagpapasalamat po tayong lahat na pinaunlakan po niya ang ating kanya. So, she will be, mamamahagi po siya ng mga konting kaalaman tungkol po sa mga illegal fishing at mga tamang pamamaraan po para po maprotektahan ang ating karagatan. Mamaya po, after po ng talk niya, pwede na po siyang tanungin hinggil sa mga programa ng BIFAR, kung ano po yung maaari nyong i-enjoy or maaari po ninyong i-request sa opisina po ng BIFAR. At kung meron pong maibibigay na tulong ang gobyerno, patungkol po sa pangingisda at patungkol din po sa inyo po bilang mga stakeholders. Hindi na po natin patatagalin. Ang ating pong resources speaker for today's seminar ay isa pong registered naval architect and marine engineer katulad po namin ng Berna. Siya rin po ay isang alumna ng University of Public Health System. Ladies and gentlemen, pinapakilala po sa inyo ng lubusan, Engineer Geraldine Alcazar. So ayun, good afternoon po and thank you Sir Ray. Grabe naman yung introduction na yun. Yun nga, sabi ni Sir Ray, alumna din po ako ng Perpetual. So that's why nandito ako ngayon para tumulong at magbigay ng kaunting kaalaman para paano natin mapangalagaan ang ating karagatan and biodiversity na tinatawag natin. And then yung mga hindi dapat at mga kailangan nating gawin para makatulong sa ano natin sa fishing natin sa So ayun po, wala lang akong presentation kasi hindi nyo lang makikita kasi wala kaming dalang laptop. So i-explain ko na lang po in layman's term yung mga pag-uumpisa po ako dito sa awareness natin pagdating sa mga fishing. Meron tayong tinatawag na illegal fishing or EUU na tinatawag, illegal fishing, unreported fishing, and then meron pa sa unregulated. So, i-explain ko po isa-isa yon. Pag sinabi natin illegal fishing, di ba may mga sinusunod tayong regulasyon and sa lahat
ng tao na nandito ngayon, alam ko, pasado at merong hindi pasado, especially sa mga mabababaw na tubig. Doon sa mga protected areas natin, yung protected areas na tinatawag natin is doon sa mga areas na may mga corals, yung may mga bahay ng mga isda natin. So, spear fishing ngayon kasi pinagbabawal na rin siya, especially doon sa mga, spear fishing is pamamana, yung sa ilalim yung sa ilalim ng yung namamana kayo, di ba? May gumagawa pa ba dito? Meron pa, no? Oo, yun kasi isa yun sa mga uri ng or paraan ng pangingisda natin na nakakasira sa bahay ng mga isda natin. Kasi kung saan nagtatago yung isda, doon natin sila hahabulin. Up to the point na sisirain natin yung mga bato na pinagtataguan nila. So, imbis na may corals na tayo doon na tumutubo, Uy, dala-dalang isa, yung pan, yung pusa, yung siya mapaparami kasi nga hahabulin na natin. Especially yung lobster, no? Diba lobster na sa mga bato-bato? Mahal yun, no? Reported. Pag sinabi natin unreported, sobrang importante po kasi nito sa BIFAR. Hindi lang sa BIFAR na ginagawa, na nire-record namin kung ano isda, gaano kalalaki yung mga isda na yon, ang nahuhuli sa anong buwan. At importante yun, kasi nagbibigay si BIFAR ng mga assistance sa atin na kung ano yung pwede natin magamit ayon dun sa mga isda na nahuhuli natin. Ngayon, kung hindi natin i-report yun, hindi natin sasabihin ng tama, kasi meron iba na magre-report nga, pero hindi naman tama yung sukat, hindi tama yung huli. Sabihin nila, 10 drum lang yung nahuli namin, pero sa totoo, meron para silang 20 drums na nahuli. So, hindi namin marirecord ng maayos at hindi rin namin maa-assist ng maayos kung ano talaga yung pangangailangan na mangingisda natin sa area na yun. Like for example, dito sa Subic, Zambales, no? Kasi may mga areas dito na specific yung mga hinuhuli natin or nahuhuli natin. Ano yung mga isda na nahuhuli natin dito madalas? Ano po? Talakitok. Ano pa yung sa mga malalayong huli na natin? Tuna. Bluefin, di ba? Oo. So yun, kung hindi natin siya i-report, hindi namin mare-record. So hindi namin kayo mabibigyan ng assistance pagdating sa mga pangangailangan natin. Example lang sa mga assistance na binibigay ni BIFAR, nagbibigay si BIFAR ng fuel subsidy. Nakakatanggap kayo dito, kagawad? Napakagawad mo? Okay. Pero meron kayong schedule na mabibigyan kayo? Balik pa rin ka lang na kuha lang dito sa susunod. 40 katao. 40 recipient. Natag-iilan po yun, sir? Wala pa naman nakalap po. Parang validation lang pa lang kami. Okay. So, registration pala kung sino yung mga recipients na mabibigyan. So, ayun po. Isa pang binibigay ni BIFAR na assistance sa atin kasi like for example, dito sa Subic, kasi malalaki yung isda na nahuhuli natin. So, malaki ang chance na makakakuha tayo ng mga 62-footer na boat na binibigay nila. Diba may binibigay or may mga... Opo, na-recognize ko nga po yung design. Kasi usually yan yung mga ginagawa natin and then ibibigay natin. Pero may mas malalaki dyan. Sinong po, anong po yung nasa? Kalapandaya. Alam ko limang bangka yung naihatid namin dito. Opo. Tatlo sa Subic, dalawa sa Lubak. Okay, nagre-request din na, masingit ko lang kasi si Olonga po kasi nagre-request sa amin ng training to operate. Mga kung paano natin i-operate kasi medyo, yun nga, techy na yung ano natin, touchscreen na yung mga gamit natin doon. So, hindi typical na gamit ni mag-isda sa atin. Pero balik tayo dun sa mga unreported fishing natin. So, ayun, sobrang importante nun para mabigyan tayo ng tamang assistance ni government pagdating sa mga huli natin at sa mga
pangangailangan namin. Payaw. Nagbibigay din si BIFAR ng payaw. So, ang kailangan nyo lang pong gawin, si BIFAR hindi nagbibigay sa mga individual. Okay? Walang maging honest na tayo na meron talagang nakakakuha na hindi naman sila mangingisda. Hindi naman lahat, pero may mga nangyayaring ganun kasi na-i-report din sa amin yun. Oo, nakakarating yung mga report sa amin na gano'n. Pero yun nga, ina-address naman namin as much as possible, maibigay sa tamang recipients yung mga tulong na pinapaabot ng gobyerno natin. So ayun po. And then yung mga unregulated naman na sinasabi nila, unregulated, yung mga illegal na ginagawa din. Pero mostly lang naman, ang nangyayari sa mga gano'n is, pag pumunta ka na sa ibang lugar na hindi mo nasakop. Like, for example, dito sa Pilipinas, hindi na siya sakop. Pupunta ka ng Malaysia, wala ka na na mag-isda ka, wala kang lisensya. So, yun mga unregulated na natin na paraan ng pangingisda. So, ayun po. And meron din tayong hindi pa namin na pero yun yung reported sa amin na wala na tayong dynamite fishing dito. Cyanide. Sino may cyanide, may tinatawag din na migration. Yung migration na tinatawag na kapag parang tao lang rin po sila. Na kapag nabulabog yung area nila, hahanap sila ng mas sige to, na kapag nung nakaraang buwan, ang dami naming huli ng ganito, nakaraang taon, dami naming huli ng ganito, pero bakit ngayong taon wala na siya? So, ganun na lang. And then, meron na rin kaming mga studies na yung isda na yun dati sa isang lugar ay wala siya. And then, magkakaroon na lang kami ng study na meron ng huli. So, merong migration na tinatawag yung isda. Yung Yung problema po namin dito, yung hulbutan na maliliit na nire-report namin na sa Marta at sa BIFARS. Isa na rin ako nag-involved na nahuli yun, kaso yung kaso namin. Kasama ko na yung BIFARS yun. Ayun po yung problema namin. Nakasuhan pa nga ako eh. Kasama ko si, si Alfred Domingo. Magkasama po kami kaso na lang na mislus yung kaso namin. May ebidensya na po kami. Parang naging non-shopper na nakalagay sa kaso. Yung namin sa BIFARS po yun. Kaso na absent po yung kalaban namin. Ano po ako pamanghuli? Kung ganun din po na walang pangil, wala rin walang katuwang. Isang mga kasama namin, sasabi na lang, andyan buli-buli. Ibig sabihin, ano yung problema namin dito? Sinabi ko na rin kay Director Cruz, na ano po, nung ako nagsampa ng reklamo po. Alam po nila yung sumasaman ko rin sa BIFAR kasi kasama ko ng BIFAR, bakit ganun. Dokumento na po kami bakit na-absent po namin ang kaso. Yung po mga namin iba, takot na manghuli. Andyan lang sila. Yung bangkang hinuli ko, 3 lang siya, ngayon 6 na. Kasi ito na, 3 lang po siya, yung isang bangka, andyan po yung bangka, ebidensya na huli ko, andyan po. Kasama ko si Alfred Domingo po yung nanghuli po yung kasama ni Epi. Regular ko mga 3 years na nakakaraan. Yun ang sinasama namin. Ngayon, yung 3 naging 7 na kasi wala na nanguhuli. Nire-report namin sa Maritime. Wala, sabi picturean lang. Wala na po, andito na po sila. Talagang, mayroong isang kasama namin, nasa kasaan pa yung lambat niya. Yun ang sabi niya sa akin, kagawad, nasa kasaan ng buli-buli. Nabi pa namin yung hulbutan namin. Yan po ang namin po, madam. So, legal terms, legal matter na po siya. So, ang masasuggest ko lang po siguro niyan, sir, kung hindi po siya, tuloy nyo lang po yung communication nyo sa ano. Kasi dito, kung hindi tayo pumapasa or hindi tayo na-actionan dito, at some point po, mapapansin at mapapansin din po yan. Lalo na ngayon sa sinasabi nyo, dumadami na sila. So at least ngayon meron akong madadala na idea, na report, or ano. Wala man po akong pangahawakang papel, pero meron po akong
re-relay sa opisina na may concern na ganito sa some areas ng ano natin. Kasi wala po akong pagdating sa legal matters po, syempre iba din po yung proseso nila, pero kasi dapat hindi nangyayari. Yun po, hindi dapat talaga nangyayari siya. Hindi po yung bangka pa, hanggang ngayon hindi po yung bangka. Hindi lang I-ano nyo lang sir, itabi nyo lang sir kasi may time din naman talaga na magagamit natin yan. Hindi siguro sa ngayon, pero magagamit natin yan sa ano. So, ayun po. Ang concern natin, sir, regarding dyan sa mga ganyan, i-discuss ko po sa opisina kasi sabi ko nga po, legal matters na po siya at hindi ko po pwedeng i-discuss kung ano man yung pwede at hindi natin pwedeng gawin kasi nga po, pwedeng hindi ko gamay at hindi ko kabisado ang mga legal na proseso ng pagdating sa mga ganyan. Kasi kami lagi hospital din. Yes po. I-raise niyo po sa kanila, sir. Opo. Para ng klaseng isda po, kung ilang kilo po, at kung ilang halimbawa po, bangka. Ngayon po may mga nahuhuli po, pero kukunti lang po talaga. Pero ang importante po nare-report kasi Opo, every 2 weeks po, next week po magre-report na po ako sa DA. Kaya po unti-unti ko rin pong kinukuha yung mga pangalan ng bangka po, pangalan ng may-ari. At yung isda po na nahuli nila kahit 2 piraso. Sa totoo lang po, ang hirap po talaga ng mahuli ngayon, 2 taksay, pares kulang pa po talaga. Kasi kaya nga po, kahit po gano'n, kailangan ko rin po i-report. Para po at least alam din po nila yung nangyayari sa mga mangingisda dito. Maraming salamat kasi sobrang importante, yun nga po, sabi ko nga po ulit sobrang importante po ng report niyo po sa amin. Kasi tulad niyan, wala na tayong nahuhuli. Ano yung mga isda na hindi na natin nakukuha sa dating nakukuhanan naman natin. So, ayun yung mga possible na mag-implement ng rules and regulations si BIFAR para ma-preserve natin yung area na yun at para maparami pa po ulit natin yung mga isda sa area na yun. So, ganun lang naman po yung gagawin natin. Kaya, importante po yung reporting na ginagawa ni Ma'am. Mag-report po tayo doon ng huli natin kahit 1, 2 man yan. Okay lang. Sino dito yung may idea sa transponder? Sir, bigyan po ba kayo ng transponder? Isa po kami na awarin ng Pinarod Florentino po. Ayun. Tapos ng sangarap dito yung taga-department Transponder natin. Lala pong chai pa para pupunta yung bangka. Yes. Actually, hindi na naman namin kailangan itanong kasi meron kaming monitoring, sir. Nakikita namin yung transponder kasi, transponder siya na nakikita namin lahat ng activities nyo. Lahat ng rota nyo na pinupuntahan. Basta naka-install and naka-on yung transponder na yun. At sobrang importante nun sa atin. Laging naka-on dapat yun. Hindi lang dahil gusto naming i-monitor kung nasan kayo. Pero gusto naming i-monitor na safe po kayo. Especially kung mapadpad man kayo, may incident man at wag naman sana, may incident man na mawala kayo sa laot, hindi namin kayo mahirap hanapin. Kasi naka-on yung transponder na yun at naka-record yun sa amin. Naka-monitor kami doon 24/7. At hindi ko alam kung sino yung kasama dito sa GC ni Sir Pierre sa transponder, pero Bali, 10 yan na kasama po. 10 ayun, mas yung sa akin po, ma'am, yung bangka, hindi kasi nagagamit dahil sa sama ng panahon. Pinapagamit ko sa isang samahan ko para matuloy yung operation. yung transponder. Okay po, kasi pwede naman po siyang ilipat. Ganyan. Basta naka-record lang po yung pangalan ng bangka. Tapos para makita natin. At dyan din kami nagbe-base actually sa transponder natin kung gaano kadami ang fuel subsidy na ibibigay namin. Kasi doon namin makikita sa isang araw ilang beses bumiyahe si bangka. Sa isang linggo ilang beses sapat ba yung binibigay ni BIFAR na fuel subsidy. Kasi sa amin ngayon assessment namin sa kung gaano ka-active yung mga mangingisda natin ngayon is kulang talaga yung namin supply, yung assistance namin. Pero Tapos ang araw, napunta yung mister ko sa Sampalo. Hindi na po siya nakabalik kasi po kulang yung benta niya doon sa layo ng pinunta niya dahil po katabi niya mga buli-buli. Yun ang mahirap, buli-buli.
Yung po yung naka-record doon sa ano yung Nire-report Yung sa report ulit, sir. dito sa kahapon ay dahil hindi po, wala pong nakapasok na isda dahil kasi nga po, katabi nila buli-buli na. Paano pa sila makakahuli? Ang benta po nila is 1.6, ang gastos naman po is 1,000. Paano pa po yun? Hindi na po bumalik. Wala na talaga tayong kinikita dun Dahil sa po sa ano natin. buli-buli na yan. Opo. Dahil ang dami na po nila, hindi naman po sila taga rito pag tutuusin yun. kasi yung buli-buli pag kinahid wala nang pag inulugan ng lambat wala na dahil kasi yung pulso ng ano nagagahid na. Wala na, nasa Ayun po yung ano natin, isa sa mga... May report ka naman yan, Kagawan. Ayun na po sa ano, lahat naman nire-report dahil sa pharmacy po sa Panay naman po mga report, wala naman po. sa beef sa ano, barangay. Dito lang Wala sa... po makakahanap ng kaaway. Oo, dito yan sa... ano, sa... Sige po,